Ano-ano ba ang dahilan o sanhi ng isang relong automatic, mapa-diver watch or anumang klase ba sa automatic? Ano-ano ba ang dahilan kung bakit ito ay namamatay-matay, tumitigil at nahuhuli? At yan po ating pag-aaralan sa video natin ito. Lamang ang may alam. Gandang panahon po sa inyo mga kaibigan ko dito po sa ating channel, More Than Treasures. Kumusta po kayong lahat? Nawa po ay nasa mabuti kayong kalagayan at lagi pong ligtas sa anumang sakit at karamdaman. Sa video po natin ito ay ating sasagutin ang katanungan ng isa nating masugid na taga-subaybay. Ngunit bago yun, shout out kay Rodrigo Rosa Tasi. Yan po si Tatay Rodrigo ay puro po mga sinaunang kanta ang kanyang kinakanta, kaya yung mahilig po sa magagandang musika ng ating sinaunang panahon. Panoorin niyo po ang kanyang video at kay Saturn de la Cruz. So tuloy po tayo sa ating topic. So ang tanong po ng ating kaibigan, Idol, anong sira sa Seiko Diver 4205 ko? Kahit sinuot ko na, magpatay-patay siya, mahina, laging late kaysa iba kong relo. So sasagutin po natin ito sa video natin ngayon. Ngunit bago po yun, ay nais ko pong magbigay paumanin sa inyo. Gusto ko sana pong mag-upload everyday ng mga content, ngunit sa kadahilanan pong tayo ay marami din pong gampanin, tinutungkulan, tungkulin, ay minsan po hindi talaga tayo makapagawa ng content. Kagaya po ngayon, may mga kaso po akong tinulungan about po sa sinira ang kanilang property, humingi sa atin ng tulong, tinulungan po natin sila, tayo po tumutulong ng walang video at walang hinihinging kapalit. So sa video po natin ito ay sasagutin na natin, ano nga ba ang sira ng isang Seiko Diver 4205 na kahit sinusuot mo ay patay-patay pa din, mahina at laging nahuhuli kaysa sa ibang relo. Una, ito pong ituturo ko sa inyo ay mga cause o sanhi, dahilan kung bakit namamatay-matay ang isang relong Seiko automatic. So, hindi lamang po Seiko automatic, lahat po ng mga automatic na relo, basta automatic, isa po ito o pare-parehas lamang po ito minsan ng dahilan. Okay? Una, kung bakit po laging namamatay ang automatic na relo, ito po ay maaaring lagi nyong hinuhubad. Okay? So, kung hinubad mo maghapon, tapos susuotin mo na kinamagahan, yung pong barrel drum nun, may main spring yon na kapag po gumagalaw ang kamay mo, yun po yung humihigpit. At habang humihigpit po yun sa paggalaw ng kamay mo, gumagalaw naman po yung rotor, humihigpit yan. Ibig sabihin, sumususi po yan o nag-charge. Kaya po hindi siya namamatay. At kapag hindi mo po yan sinuot maghapon, lumuluwag po yung kanyang barrel drum. Pagluwag niyan, paglobat kung sa cellphone. Kasi hindi po nagagalaw ang relong automatic. Mas malinaw po ay i-demo ko sa inyo. Like for example, itong aking relong ito ha. Pag suot ko po ito, automatic, gagalaw ang braso mo. Gagalaw po yung rotor. Meron po tayong video niyan eh. Hanapin nyo na lang. Meron po tayong rotor. Pag gumalaw yung rotor, humihigpit po yung main spring sa loob po ng barrel drum. At habang yun po ay humihigpit, maluwag yan, pag humihigpit, iyan po ay palatandaan na nagcha-charge ang relo mo at napupull charge. Kaya hindi po yan namamatay. Now, pag hinubad mo naman yan, siyempre naka-stack lang, hindi siya nagagalaw, hindi nagalaw yung barrel drum, yung kanyang rotor, hindi siya nagsususi, yung paghigpit po niyan, habang hindi mo sinusuot, lumuluwag naman yan. At habang lumuluwag po yan, yan po ay nalolobat. Kaya mapapansin mo, nahuhuli-huli na ang oras. Nalolobat po yan pag hubad. Kaya po hindi pwedeng ang Seiko 5 o anumang automatic na relo ay lagi mong hinuhubad. Lalo na kung ito ay may pagkaluma na. Pag sinabing luma na, ibig sabihin ay medyo matagal na po sa iyo o talagang matagal na. Bakit po? Kasi ang relong automatic, may tinatawag po yan na full lever at transmission.
Ito po yung pull lever, halimbawa, bilog po yan. Transmission, bilog po yan ha. Sa gilid po niyan, may mga ngipin. Kita nyo yung sprocket ng tricycle o motor? Parang ganun po yan, bilog. Pero hindi po ganun talagang style. Bilog lang na may maliliit na ngipin po yan sa gilid. Maliliit na ngipin na mahirap na pong aninagin. Ano po? Tapos dyan may nakakapit na pull lever. Yung pull lever pong yun po ay may roong ngipin, kabilaan. May ngipin po yun, left and right. Okay, matulis po yun. At habang tumatagal po ang panahon, pag gumalaw ang iyong braso, kumikiskis po ng ganyan yan. Kaya po naman, pag ikot ng transmission, nakakonekta po yun sa kanyang barrel drum. Humihigpit yung barrel drum. Kaya lang, sa tagal ng panahon kasusuot mo, napupudpud din po yung mga ngipin ng pull lever. Napupudpud po yung ngipin ng transmission. Kaya lagi mong suot, kahit lagi mong suot siya, hindi na po sumususi kasi wala na pong ngipin, kumbaga man sa sprocket ng motor, pudpud na, kahit paandarin mo, hindi na po umaabante kasi lumulukso na po yung kanyang kadena. Ganun naman po sa relo, hindi na rin po ito sumususi. So number 1 ay maaring hinuhubad-hubad mo lang. Para malaman mo kung ang dahilan ay dahil hinuhubad-hubad mo lang at wala naman palang sira, pagkakuha mo ay di nahuli ang oras. Ang diver watch po kasi mayroong susian ang mga relo. Ang mga diver watch, basta lahat ng diver, meron po yan lock. Pag sinabing lock, yung kanya pong pinakang crown, yung pihitan ng oras, yan po ay may screw. Parang screw po yan. Na kapag iyong luluwagan, kailangan luwagan mo po yan, patras po ang pihit, patras. Pag yan po naluwagan mo, parang tornilyo, iigkas po yan, mararamdaman mo, iigkas po yan. Ang gawin mo, itama mo muna sa oras. Pag tama mo sa oras, ibalik mo susian. Pag tuon mo ng ganon, sabay mo ulit tulak, padiin, na paabante, para po yan tornilyo, hihigpit na po yan. So pag naitama mo na sa oras, at saka po kalug-kalugin, kahit mga 20 times, ganun lang. Mararamdaman mo parang may yumuyoyo sa loob, nakalug ng smooth. Yun po yung susi niya, rotor. Tsaka mo po itama sa oras, isuot mo. Huwag mong hubadin maghapon. Pag hindi po yan sumablay sa oras, kulang lang sa suot ang iyong Seiko Diver o anumang automatic na relo. Ito po tinuturo ko sa iyo, hindi lamang po sa 4206 o sa Seiko Diver na automatic ha. Lahat po ng automatic, saklaw po nito. Paano malalamang automatic? Babasahin mo lang po sa dial niya. Ang tawag sa mukha niya, tingin na ng oras ay dial. Sa baba niya may nakasulat, automatic. Pag wala, sa likod po niyan, sa takip, may nakasulat, automatic. Ano po? So, dapat ay marunong kayo tumingin ng original. So, yan po yung isa na sanhi kung papaano malalaman at ano ang dahilan bakit namamatay-matay o nalilate ang isang automatic. Mapa-diver watchman o hindi, basta automatic. Pangalawa, so okay na. Kasi marami pong kaso, pag walang alam sa relo, inubad niya relo niya automatic, namatay. Dalhin agad sa gawaan. Eh magkano pa-check up sa gawaan? Pag diver, medyo may presyo, lalo na sa Eco Center. May presyo kasi class, ano po? So yung tinuro ko po sa inyo is first aid. Baka hindi sira, nahubad lang. So gawin niyo po yan at pag hindi po namatay, sa tinuro ko sa inyo, ibig sabihin, hindi sira ang relo mo, kulang lang sa suot. Pangalawa, kapag ginawa mo na po yun at namamatay-matay pa rin, nahuhuli-huli pa rin, ipalinisan mo na po sa manggagawa. Kasi sa katagalan po niyan, yung mga langis niyan, may mga jewel cap din po yan, nilalagyan po yan ng mga Swiss oil, may mga langis yan. Ilang taon na? 10 taon, 5 taon, 2 taon, 3 taon. Lumalapot din po minsan ang mga langis po niyan. Kailangan mo lamang po yang pa-overhaul. So magkano lang overhaul? Halimbawa ay 200, 300 o 500 or magkano man. I-overhaul po yan. Sabihin nyo, overhaulin muna nila. Kasi kahit po ang relo ay waterproof, yan pa din po ay nagkakaroon ng dumi sa loob sa tagal ng panahon dahil nga po yung mga langis niya ay lumalapot hanggang sa isang parang magiging kalakalawang or alikabok na konti. At yun po ang nagpapaganit sa pag-ikot ng mga wheels ng relo. Kasi ang mga wheels po niyan ay napakaliliit lamang.
yung mga paa po ng wheels ng relo ay napakaliliit lang, parang malaki pa hibla ng buhok natin. So kapag yan po ay malapot ng langis, talaga pong mahihirapan ng umikot yan. Kaya mamamatay or mahuhuli na po yan. Kailangan pa-overhaul mo. Tignan mo po yung paggawa ng relo ng manggagawa, kailangan kakalasin niya po lahat ng pyesa. Pag sinabing overhaul, baklas yan, kalas lahat ng pyesa. Yan po ang overhaul. So, pangalawang sanhi na pagtigil-tigil, paghuli, or pagpatay-patay ng relo, maaring madumi, kailangan i-overhaul. So, kapag na-overhaul na po, susuotin mo na yan. Kapag in-overhaul na at papatay-patay pa rin, ano po, o pahuli-huli ang oras, maaari pong yan ay sa balance wheel, yung may spring. Pag yan po kasi ay hindi na naka-align, ang andar po niyan ay gigiwang-gewang na. Kumbaga man sa gulong ng motor, pag pinaandar mo, ang gulong po nun may gewang. Yun naman pong balance wheel, gumigewang-gewang din ang ikot. Kasi pag yan po ay kondisyon, smooth po ang ikot ng balance wheel. Papalitan nyo na po yung balance wheel. So ito po yung step by step tinuturo ko sa inyo. So pag napalitan po ng balance wheel, pagmasdan nyo ulit, obserbahan kung mamamatay-matay pa. Ang kasunod pong pwedeng palitan nyo dyan ay yung transmission at kanyang pull lever. Kasi kahit po kondisyon ang makina mo, pag pudpud na po ang ngipin ng pull lever at pudpud na din po ang ngipin ng mga transmission, kahit suot mo, hindi na po yan sumususi. Pwede mo na pong papalitan yan ng isang set na pull lever o transmission. O kaya, chichikin na ng manggagawa, kung may ngipin pa yung pull lever, transmission lang palitan. O kaya, pudpud na yung pull lever, transmission naman buo pa, isa lang. Pero kung gusto mo, mas maganda bago, dalawa. Yan po ang dahilan ng pagtigil-tigil ng isang relo. Malalaman mo naman na sira po ang kanyang transmission at saka pull lever. Halimbawa, pinagawa mo ngayon, sususian lamang po yan ang manggagawa. Pag tumagal po yan ng maghapon lang, ikalawang araw ay namatay. Yan po ay transmission at pull lever. Kasi kaya hindi namamatay ng 2 araw, puno pa po na susi, inihigpitan lamang po yung barrel drum. Pag tumagal po ng 2 araw at namatay, pull lever at transmission po yun. Sa mga gumagawa po dito ng relo at hindi pa kabisado, malaking tulong po itong aking tinuturo sa inyo ha. Ngayon, pag nagawa nyo na po yung mga step na yan at hindi pa din nagkaigi, sisilipin mo na lahat ng kanyang wheels. Simula po sa escape wheel, R wheel, sweep second wheel, ano po, yan yung mga bilog na wheels niya, may mga pang maliliit. Silipin niyo po, maaring yung pinakang paa po niyan na napakaliit ay disalign na, nakabaluktot na, or maiksi na, or talaga namang bali na. Kaya po talagang matay na po yan. At sa mga tinuro ko pong yan sa inyo, nawa po ay nakatulong ng malaki, hindi lamang po sa mga user o gumagamit ng relo, gayon din sa mga technician ng relo na hindi pa bihasa sa paggawa ng relo. Ngayon, kung hindi pa din magkaigi, sinunod muna yung lahat ng aking mga advice, i-chat nyo na ako sa aking FB page. Ano po? Doon ko ituturo yan, doon sa mga talagang technician lang. Kasi hindi ko naman pwedeng ituro sa hindi naman technician, hindi rin maunawaan. Doon sa mga naggagawa na ng relo. Pag hindi pa rin umandar yan, mayroon pa din po yan. At yan po ang ituturo ko sa inyo once na hindi pa rin nagkaigi. Mga tinuro ko po sa inyong dahilan, bihira na pong sumablay, makalpas yan, magkakaigi po yan kapag inyo po itong sinunod. O kaya, pag may budget ka naman, sabihin mo sa manggagawa ng relo, meron ka bang bagong makina dyan ng pang diver watch, kung iyong relo ay 4206 sa pang diver watch, bago, kondisyon, kung ang iyo namang relo ay 7S or 70 auto o 6309 na automatic, or ano man ang makina ng relo mo, basta katulad niya, original ha, at kondisyon, pwede nyo po yung pasalpakan ng bagong makina, may halaga nga lamang. So nawa po mga ka-more than treasures ay may natutunan kayo sa ating video. At kung nagustuhan nyo, paki-subscribe nyo po ang ating channel at paki-hit ang notification bell upang lagi po kayong update sa ating mga bagong
videos. Kung may katanungan, comment po kayo sa ating comment section. Sa mabilis na usapan, meron po tayong FB page. At kung nagustuhan nyo nga, paki-like and share. See you on our next video. God bless po. Lamang ang may alam.